ay hindi ako nabuboard. Ang isa sa mga dahilan na hindi din ako nabuboard. So yun, so sa ibang mga parents there, mga housewife na staying at home, there's a lot of things to do. Yung motivation mo lang, dapat take it easy. But with a bit of time management, kung anong gagawin mo, magagawa mo talaga siya without stressing out yourself. Yeah, I hope you will also get an idea of how the other housewives doing in their life. Bakit sabihin ko, ba't siya palang okay lang sa bahay? Of course. Ayan, nandito tayo. Ito po, lahat ng mga tanim na ito, except dito. Ito yung mga tanim na nasa labas, nasa loob ng bahay namin. So yeah, I usually make call that maintenance. Ngayon ito, mga konting hindi na maganda ng mga leaves, tinatanggal natin yan. Kasi hindi naman talaga maganda tingnan pag may mga luma na leaves. So we have this cutter to cut. Tinatanggal natin yan para maganda tingnan yung mga bulaklak natin. Ito, ang ganda ng bulaklak na to. Sobrang dami ng, tingnan nyo. At saka yung nandito, puro red ang lumalabas. Hindi siya dahon. Very nice, which is very nice. Ang daming bulaklak. Ngayon yan, ito bago. Tapos yung dalawa, ito. Yung dalawa na tumutubo dito, bago. Yan, red din siya. So, ang ganda. So, mas lalong dumadami yung bulaklak. Ayan. Tsaka ito. Kasi, ito palang bulaklak na to, why it gives a lot of flowers. Kasi, perfect yung place na nilagyan namin. Ano siya? This plant likes to be in indirect sunlight, pero maliwanag na space. So, ayan. Yan siguro bakit siya nagbibigay ng maraming flowers. What do I have here inside the house? Ito po yung sa bedroom namin. I don't know I will check online what's the name of this plant, but this is good for the bedroom too. It can resist yung sa indirect sunlight at kahit na madilim na area. So, maganda siya. This one is money tree. So, yeah. We have there in our dining area directly to the living room. So, we have this it's a ginseng plant. So, this one, everyone has this, I think. This is snake plant, which is good for filtration of the air and turns carbon dioxide into oxygen. This is really a good plant. And ito, ang ganda. Ayan, diba? Ayan, ganda siya, pang corner na plant. We have here, dito sa garden. So we have orchids. This is from our lawyer. Gave me on my birthday. So we have here the peace lily. So we have the peace lily. Yan. Medyo, yan, yung flower niya. So we have here the, I don't know what is that. We have the golden pothos. Yan, isa, dalawa, and we have all those spider plant. Not the spider plant. Ayan. We have here this one. Ang ganda nito. Nabuhay siya. Nagbigay na ng bagong simelia. Tsaka dito, I like this one too. This is very, very strong na tawag ito, leaf. Ang leaves niya, napaka-strong ang mga leaves niya. Ang ganda din. This one, nabuhay din siya. Yan. And
This is a flower. Yun. Namumulaklak yung aming spider plant. This is a rubber plant. This is yung grapes natin na walang kumakain. Ito. Alam niyo kung sino kumakain ito. Ayan. Tingnan niyo kung sino kumakain ito. Kuha tayo ng isa. Okay. Oh, bingo. Ayan. Ayun, siya yung kumakain ng grapes namin. Ayan. Complaining, hihingi pa ulit. So, I will still give water to these plants. Ayan. Maybe you're wondering bakit hindi talaga ako naboboard sa bahay. Kasi sa sobrang daming gagawin. One thing is, pag-aalaga ng mga plants. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na paglabas mo, ang ganda ng tubo ng mga plants mo, yung napaka-green, tsaka, yeah, hindi na kasi yun parang, if you want to have a nice na mga plants din, dapat extra alaga ka din sa pagdidilig, yan, at sa nilalabas ko yan, para ano naman sila, makakita ng sunlight, but, there is one plant here that maselan sa sunlight, and this is the, what you call that, money tree. Nasusunog yung dahon niya. So, as much as possible, huwag niyong ilagay sa labas. Based lang yan sa experience ko, ha. Hindi naman ako expert sa plants. Tapos yun, this one can survive long. And, this one too. Anyway. So, yun yung mga, mga way na hindi ako na-bored. Tapos, yung paglalaba, pagpa-plancha, ironing the clothes. Yung pag-iron po ng clothes, pinaplansya ko po lahat-lahat. As in, lahat-lahat. Hindi kasama na lang yung medyas. Before, pati medyas. Pinaplansya ko din yun. Kaya, mabilis siya na, di ba, naluluzen. So, since then, mga 2 years lang na hindi ko na siya pinaplansya. Pero before, lahat-lahat po pinaplansya ko. Bed sheets, lahat na beddings, lahat-lahat. Undies, lahat. Pinaplansya ko talaga lahat yun. So, because I want na walang mga kung ano-anong mga, kasi minsan, di ba, nilalagay mo sa labas, at saka kung may mga kung ano-anong insekto dyan. So, much better na naplansya mo talaga lahat. Hindi ako nabuboard. Ang isa sa mga dahilan na hindi din ako nabuboard dahil sa sobrang daming linisin. As I say, hindi nga ako, I don't like to see dust sa bahay. So, kahit araw-araw pa ako magmamap ng floor, kitchen, dining area, araw-araw ko nililinis yan. Pero yung sa living room, once a week, I vacuum, I clean up, I mop. So, yun. So, sa ganun pa lang, ubos na din yung oras mo. As in. So, one thing din, to avoid boredom, nagbe-bake ako. So, what I want to eat, cake, pastries, at yung mga pagkain, as much as possible, nagluluto talaga ako. I want to have those homemade na pagkain para sa bahay. So, I really take my time to prepare those foods kasi gusto ko nga na masarap at saka healthy yung kinakain ng pamilya ko. So, aside, Bingo is very noisy. So, ayan. Isa yun sa mga nakakaalis ng boredom. Yung plants, yung paglilinis, pagpaplansya ng damit, pagluluto, pagbe-bake. Isa pa din sa ng boredom is yung aso namin kasi sobrang dami ding gawain. Paglabas mo pa sa umaga, lilinisin mo na yung dumi niya. Papaliguan mo. Linisin mo yung area na kung saan siya nakastay. So, yun. Isa din yun sa umaalis ng boredom. Tapos yun, actually, ito yung vlogging. Hindi ko naman priority. So, I just want to share with you our life here. So, ayan. Isa din yun sa mga nakaka-take ng aking time. Pag busy talaga ako when it comes to family, hindi ako nagwa-vlog. Tsaka ito yung, as I said for my previous vlogs, I'm only do vlogging pag free time ko na talaga. So, yan. And then, washing the plates, washing the dishes, lahat ng mga glasses dyan. Pag na-dusty na yan tingnan,
hinuhugasan ko po lahat ng mga glasses din sa loob ng bahay. So, ayan. Only for that, wala ka talagang maiisip na boredom. Pag sobrang daming gawain sa bahay ang nakikita mo. So, for me, it's a hobby of cleaning up naman. Hindi yan para sa akin na burden na maglilinis. I like to see the house clean, neat, tidy, and I like to smell good sa house. Kaya palagi ako nag-change ng bedsheet, palagi ako naglalaban ng mga curtains. So, ayan, as in, towels, almost every day we change towels too. So, yung mga simpleng bagay na akala mo, like you're doing nothing, I'm actually doing a lot. Tapos dito pa sa garden, palagi ko din nililinis to. Palagi kong scrub, palagi kong nilinis ng tubig. As in, ganyan ako. Kasi when it comes to cleanliness. So, yun. So, sa ibang mga parents there, mga housewife na staying at home, there's a lot of things to do. Yung motivation mo lang, ang namamotivate lang kasi ako kasi I wanted to have a nice place at saka malinis, masarap na pagkain para sa family ko. Those are my goals in my life every day. Wala naman akong ibang goal na gagawin, di ba? So, ayan. So, yeah, I hope you will also get an idea of how the other housewives doing in their life. Bakit sabihin ko, ba't siya parang okay lang sa bahay? Of course. Di ba? So, may makakain ka, may matirhan ka, tsaka wala ka namang binabayaran monthly. You can imagine the feeling na parang ang sarap sa feeling na wala kang inaalala. So, yan. So, if you have those problems, achieve the goal. You should have a goal every day kung anong gusto nyong gagawin. So, early in the morning when we woke up, actually, first thing is, nagluluto ako for breakfast. Then, take care of our daughter. Then, eat breakfast. Then, bring her to school. At saka pagbalik ko na, naghuhugas. Pero normally, hindi ko iniiwan yung bahay na hindi malinis. But since short na yung time pag morning, we bring her to school. And then, pagbalik ko na siya, ninuhugasan yung mga plates. So, only for that, anong oras na? Babalik kami dito, alas 9, alas 9:30. So, enough time also, I will prepare food for our lunch. So, after preparing food for our lunch, washing the dishes, preparing food for our lunch, and then, magluluto ka, maghuhugas ka. And then, in between, after lunchtime, you have something to do, right? So, yung mga nakikita mo kalat-kalat, at that time mo lilinisin. So, time management lang din. At saka dapat ano yung priority. Hindi wag mo nang masyadong i-ano yung sa sarili mo na pressured mo talaga. Anong priority? One step at a time. So, ayun. After nyan maglilinis, diba? Mga around 2, 3. So, I will think about what are we going to eat sa supper na naman. So, after that, after what we think about eating supper, we are preparing also to pick up our daughter from school. So, after picking up, bring her home, cook for food, eat, wash the dishes, and clean up again. So, yun lang. Kung sa mga ganun pa lang, ubos na talaga yung oras mo. As in, yung boredom mo, walang space sa life yung boredom pag alam mo yung mga gagawin mo. So, you should always think what is a priority, one step at a time. Kasi pag halo-halo na, hindi mo alam, parang naloloka ka na kung anong unahin mong gawin. So, ayan. You should also time to management. What are you going to do first, the next? Huwag niyong guluhin yung sarili niyo na stress out lang kayo. Kasi lalo kang nasa bahay man, you are the one holding your time. Diba? Wala naman mag-uutos sa'yo. Ikaw lang din naman. So, you should learn how to handle things like that para hindi kayo maboboard sa bahay. Kaya sa akin, sabi ko sa asawa ko, wala akong space ang boredom sa akin dito. Kasi pag wala talaga akong gagawin, wala na akong makikitang gagawin, kahit wala pang alikabok yan, nagpupunas ako. So, yun. Kasi, when I was working in a Japanese company, 5 minutes before working, 5 minutes before mag-bell, naglilinis ng table kahit walang dumi. Ganun po talaga doon. So, next time I will share with you what are the, ano ba talaga ang what do you have to do first. Yun, kaya kasi mga
company kasi merong ganyan na pina-follow para hindi ka malilito kung anong gagawin mo sa paglilinis or pag-arrange ng mga bagay-bagay. So yan, since I work in a Japanese company, how many Japanese companies na natrabahoan ko, so I get used to the sa culture nila when it comes to cleanliness. Sobrang linis nila at saka napaka how do you call that? Napaka kung anong una mong gagawin, yun, they don't jump right away na kung alam mo mga Pinoy, talagang jump to the conclusion kagad. Sila hindi. They have to follow step by step. Kung anong gagawin mo, what is next. You have to follow it. Bawal dun jump ng next procedure. Dapat pina-follow mo. So, ganyan sila. So, nasanay din ako. So, this is why nagiging maluwag din sa buhay pag marunong ka mag-manage ng time mo. Hindi ka nalilito. So, yun, ibig sabihin ng yung iba, bakit parang ang saya-saya niya tingnan? Bakit parang wala lang, di ba? Halos kasi lahat naman dito ako din gumagawa, di ba? So, pero it doesn't mean that you don't have time for yourself also. So, isa yun na lang talaga yan kung paano mo siya i-handle. So, I hope with this video, you will also learn na dapat i-take it easy. But with a bit of time management, kung anong gagawin mo, magagawa mo talaga siya without stressing out yourself. Diba? Kasi wala naman tayong tutulong sa atin. Tayo-tayo lang din. Lalo na tayo dito sa ibang bansa. Like sa Pilipinas, may mga tutulong sa iyo. Diba? Pamilya mo. Kung hindi mo kaya, magbabantay. Dito talaga wala. As in, ikaw lang talaga. Kaya, ikaw din nakakaalam kung ano yung mga dapat mong gawin. At saka, para hindi kayo ma-stress sa buhay. Yun. So, it's up to you. Everything is up to you. Wala pong makakatulong sa inyo kundi kayo lang din sarili ninyo. So, yeah. I hope you got something from me today. Easy lang. Just live the life. Kung ano meron ka ngayon, yes, it's good to think for tomorrow. But live the life to the fullest kung ano meron kayo ngayon.